So siya po ay alliance and my supervisor din, director, naging director ko po kasi siya, si Pastor Pagdilaw, sa Flying Medical Samaritans nung umalis siya sa alliance. So it's just a revelation to me, but not the book of Revelation. No? Isa lang magandang historical background sa aming pinanggalingan ni Pastor Oliver Lee. Kaya pala, sabi ko, ba't malapit ang puso ko kay Pastor Oliver? Parang kakaiba yung dating sa mga postings niya sa Facebook. He became a MacArthurian din. Si Pastor John MacArthur din, ang pinalo niya. Then umalis din pala siya sa dati do sa kanyang organization. But now siya po, si Pastor po ay hingian ko po yan ng tulong. Pagka may problem po ako during that time, sa mga, alam nyo na, sa business side ay pag mayroong kahirapan sa isang area, lalo pag sa PNP, sa kanya po ako nagti-text, nagti-chat, at agad siya sasagot. Sige, sige, Pastor, tawagan mo ito si ganito, tawagan mo si ganyan. And so, basically, nakatulong po siya ng malaki sa atin din on that area, in that area of business. At ngayon po siya po ay lecturer po sa PNP, no? Philippine National Police Values Program. Siya po ang nagle-lecture sa mga generals, colonels, at siya rin po ang spiritual and legal consultant of Seeking Groups of Companies. No? Siya po yung legal consultant po nila. At siya po ay galing sa Botolan, Zambales. At may tatlo po siyang anak na puro lalaki, ay may isang babae pala. Si Sandra Lee, 27, si Oliver Lee Jr., 23, at si Patrick Lee, 12 years old. At ang kanya pong asawa ay si Sandra, si Sister Sandra Lee. And I'm glad po and pleased to introduce to you as our speaker for today to share the Word of God to us, Pastor Oliver Lee. Praise the Lord. Sa Diyos ang papuri sa isang napakagandang invitation. This is my first time to meet si Pastor Corpus. In fact, I have an associate pastor who is also Pastor Corpus. At sila daw ay nagkita na sa boses. Hindi pa rin kayo nagkikita. And this is our first time ni Pastor June na magkita po. So I'm formerly Alliance graduate from a seminary ng Philippine Alliance College of Theology. Ako po ang pinakamatalinong estudyante. Po, para hindi na ho kayo magtaka dahil yung 5 years na Bachelor of Theology ay tinapos ko ng 7 taon. Diba? Kaya napakatalino, Pastor. So, sobrang talino. So, this is what I learned in the ministry of the Lord. That's why our topic is made for mission. Kasi one of the things that I learned when I was in the seminary, hindi pala ito it is not about only acquiring knowledge, di ba? Ang natutunan ko po sa seminary for 7 years, Pastor, is that ang ginawa ng Diyos is to develop my character. Not only to acquire knowledge, to learn how to interpret the Bible and how to see what God is doing through His Word sa mundong ito ho. Pero ito ang aking nakita, developing my character to become a pastor in every walks of life. Kasi nung ako'y bagong magpastor, I become a believers of Christ at the age of 17. I enter in a seminary at the age of 18. So talagang grabe po, no? 30 years in the ministry. Still God ay hindi pa rin siya tapos na ayusin ang aking buhay. So nagpumasok akong binata, lumabas na may asawa. Tama ba yan, Pastor? Ano? Parang ano, no? Kasi isa ako sa hinusgahan. I was judged by my school na sabi sa akin, bago daw ako mag-ministry, mag-asawa muna. Sabi ko, bakit? Di ba? Sabi niya, ibang itsura mo. Ay, tama, di ba? O, kailangan mag-asawa ka. So, sinunod ko naman. Kaya maaga akong nag-suffer. Okay ba yon? Parang ayaw nyo, na? Okay. So, this is the things that I learned. Developing my character in the seminary. Kaya nung ako'y lumabas po, napakagaling ng ating Diyos. It is not about how long I stay in the seminary. It is how you allow God doon sa mahabang sitwasyon na ayusin ka ng Panginoon. So ang ating pag-uusapan po, no? Kasi baka maubos ang oras ko sa kabibigay ng aking introduction. Pero gusto ko munang malaman nyo
na si Pastor Lee po ay hindi Amerikano. Ang pangalan ko ay Lee, ang apelido ko ay Oliver. Ako po ay taga Mount Pinatubo. Ako po ay isang Ita na maputi. I belong to an Aitas ethnic group at ako po ay na-civilize dito sa Metro Manila noong 1988. Okay, doon po ako na-civilize at ako po ay inayos ng ating Panginoon. Hindi po ako Bisaya, pero parang Bisaya, no? Hindi po ako Bisaya, wala po kayong ebidensya. Tama ba? Okay, ganito po matutong magtagalog ang Ita para siyang Bisaya, matutong mag-Ingles. Pero ako po ay Ita at ipinagmamalaki ko po 'yon. Kasi ganito, nung una po akong dumating sa Maynila at nagpakilala kong taga Butulan, Sambales, sabi sa akin, "Oh, yan si Lee. Victory liner pa lang nagbabahag na." Opo. Alam mo, yung muntik ko akong nanuntok. Di po ba? Bakit? Yung nagsasabing Ita ako, mas mukha pang Ita sa akin. Di ba? Pero nung inintroduce ko na ako'y Ita, alam mo yun, nabago ho. Nabago ang pagtingin. Ay, sinungaling yung pastor na yan. Hindi naman yan Ita eh. Di ba? Tumaas ang aking, ano ba? Self-esteem, pastor. Ano ho? So, tumaas ang self-esteem ko. Tama. Every time I introduce myself, kailangan sabihin kong Ita ako para tumaas ang aking tinatawag na self-esteem. So, inayos ako ng Lord at ipinagmamalaki ko yon. At paano ako na-develop ng gusto? When I become a pastor of Chinese Hospital. For 6 years, pastor. So, doon po ako na-develop. Doon ko na-meet yung mga business tycoon ba o businessman. That's why I become a spiritual and legal consultant of this company. And every time I help them, never I tell them. Tinatanong po ako, Pastor, magkanong pwede naming ipasahod sa iyo? Ang galing-galing mo naman sa ginagawa mo sa amin. Sabi ko, wala ho. Umati lang ng Bible study, paturuin lang ako sa inyong kumpanya. Why? Because I was made for mission. Okay po, my only motive is to bring the gospel. Why? Because financially, materially, ibabalik ng Panginoon ayon sa kanyang tamang panahon. Tama po? So kaya ang tawag po sa akin ay mayamang pastor. Diba? Sabi ko, purihin ang Lord dahil mayaman ako. Po, pag nakisakay sa akin, mas mayaman ang may-ari nito. Okay po? So naka-CRV ho ako ngayon, napaka-cute ko, napaka-gwapo ko daw. Pero pag sumabay ka, ikukwento ko sa iyo sino may-ari niyan. Okay po? So yan ay ari ng isang presidente ng kumpanya at pinapahiram sa akin. Why? Dapat ang dating ko lang mukhang mayaman. Si pastor na lang ang mayaman. Okay po? So ako po ay hindi dapat yayaman. Bakit? I don't have business. I don't have it. Pag yumaman ako, question me. Okay? Pag si pastor ay nasa business world at hindi siya yumaman, i-question natin siya. Okay? So dapat ka pastor yumaman because you are in the business world. Pero ako, hindi dapat. Mukha lang mayaman. Okay ba yan? Parang hindi kayo agree. Okay? So dapat mag-agree kayo. Or else, hindi na tayo magkikita. Okay. The message today is just an introduction na binanggit ni Pastor. Bakit introduction? Because I want him to invite me again. Okay po ba yan, ha? So kailangan maging malinaw yon. Okay? This is just an introduction. The title is Becoming an Influencer for the Gospel. So ito po yung kanyang tinek sa akin. Ano po ang ibig sabihin nito? What the Lord would like to communicate to us this morning upang higit nating makita kung ano talagang layunin ng Lord. That after a few months or days, ay may apply natin ang text na ito or ang context ng ating discussion. There are 3 passages that I would like to discuss this morning. Number 1, okay, ang unang passage po, okay, pakipindot natin. Dapat po mabilis kang pumindot para mabilis tayong matapos. Ano ha? Po, kasi pag hindi ka mabilis diyan, mababagalan tayo, okay? The first passage is that this is the real meaning or the real passage that we need to call. Ito talagang tinatawag na the Lord's Prayer. Di po ba? Kasi yung pong Luke chapter 9, I think, di ba? Yung Our Father who art in heaven, hallowed by name, that is not the Lord's Prayer. That is the pattern of the Lord's Prayer. Kasi tinanong po nagtanong po itong mga disciples. Sabi niya, teacher, guro, rabbi, will you please teach us how to pray? Di ba? Sabi nila kay Jesus. So sabi ni Jesus, this is how you should pray. Di ba? So that is the pattern of prayer. Ito po yung the Lord's Prayer. Ito po yung context nito nung ang ating Panginoon na ipagkakanulo na po siya ni Judas Iscariote. So this passage was mentioned and begin to pronounce by Jesus
in front of the Father, o in the Father, in front of His disciples. So ito po yung kanyang binanggit. Okay? Sabay-sabay nating basahin. Ready go? As you sent me in the world, I have sent them in the world. Di ba? Nagpipray po siya because that is John 17. Di ba? Ama, di ba? Kaya makita mo dyan, Ama, ingatan mo sila ng pangalang ibinigay mo sa akin. So Jesus began to direct his prayer to the Father in front of his disciples. Di ba po? Kaya sabi niya, okay, habang nandyan yung disciples niya, he began to pray to the Father. Sabi niya, Father, as you sent me in this world, I sent them. Di ba? Pinapadala ko sila. Another passage that help us to understand that we are made for mission to influence people for the gospel of Christ is this. As the Father has sent me, I am sending you. So tapos na siyang nag-pray. So kinakausap na niya ang mga disciples. Sabi niya, ako'y pinadala ng Ama, kaya pinapadala ko rin kayo. Diba? Pinapadala ko rin kayo. Bakit? So the people need to understand what is God's wants to communicate, wants to do, and we need to understand also what God wants us to do. At ito yung kanyang binibigay. Understanding what God wanted us to do. Alam niyo, tinitingnan ko nga ang sarili ko, 30 years in the ministry of the Lord. Being a pastor. Ano po? 30 years. Ang calling ko talaga is connection, connectivity. It is very easy for me to connect to the high-ranking people in the government. Ngayon po, if God's will, please pray for me. Po, the former chief PNP invited me again to be with him in his program of Kasimbayanan na tinatawag itong Government Community Transformation. Napakaganda pong programa. I'm so excited and happy. At maraming naniwala na mga pastors na malalaking simbahan na pag kinakausap ko sila, dinadala ko si General Azurin, my only motive, this is my motive. Sabi ko, my only motive, General Azurin, is your soul. Your soul. Kasi marami tayong nakakonect, pero naging siga. Di ba? Hindi. Alam niyo ba? Alam niyo ba, kahit kaibigan ko yung mga may-ari ng kumpanya, mas gusto ko pa rin kausap yung mga security guard. Kasi yung may-ari ng kumpanya, every time I text them, sabi ko, brother, sister, sis, sir, ma'am, can I visit you this afternoon? Can you give me 5 minutes to discuss? Na, kailangan kong isulat. Kailangan kong isulat. Kasi their hour, their minutes, their time is very precious. Nakasulat po yan. Pag sinabi kong 10 minutes lang, 10 minutes lang. Ganun po. It's very easy for me. And my motive behind, tinatapat ko, how many colonels that I invite them to attend my Bible study, mga wala sa ayos. They are involved from some illegal activities in the PNP. I asked them, sabi ko sa kanila, God never asked how many sin that you committed. Hindi tinatanong ng Diyos, gaano kalaki ang kasalanang nagawa mo. This is what God is asking for you now. Kailan ka babalik? Kailan ka susuko sa Diyos? And I told them, my motive is not any blessing that comes from you. My very motive is your soul. I want you to know Christ as my Lord, as your Lord and Savior. Because I was made for mission. I want to influence them. So, because of my connection to the high-ranking people in the government, I use it to bring the gospel. That's how we influence, how we become influencer of the gospel. Kaya, napansin niyo po ako, pag ako po'y pupunta sa loob ng kumpanya, naka-t-shirt po ako. Pero pag ako po'y pupunta sa opisina, mas cute po ako sa kanila. In fact, itong suot ko ngayon, pag nakakasama ko yung may-ari ng kumpanya, parang ako ang may-ari. Exactly. Alam niyo bakit sila mayaman? Because of simplicity of life. Simplicity of life. Kahit ako'y kanilang spiritual and legal consultant. Kaya nga nung nag-yes ng help si pastor sa akin tungkol sa legal matter at PNP, immediately responded. Bakit? Yun ang trabaho ko sa mga kumpanya. Magpakulong. Ay, hindi po. Ang trabaho ko, maraming nagugulat sa akin sa korte. Sabi niya, are you a pastor?
Sabi ko, yes. Natatawa, sabi ko, teka muna, anong nakakatawa sa pagiging pastor ko sa kasong kinakaharap? Sabi ko, nag-uusap tayo rito, yung bang ikinasok ko sa iyo mali? Pumunta ako ng custom. Tawa ng tawa sa akin ang, what do you call this, examiner. Sabi ko, sir, bakit po kayo natatawa? Kasi hindi ako makapaniwala na may pastor dito. Sabi ko, isang tanong lang, yan bang mga product ng kumpanya? Mga illegal ba yan? Ngayon pa lang bibitawan ko. Eh, hindi yung pastor, hindi po, ano lang pas, kasi may usapan kami nung broker nyo eh. Hindi nag-usap kayo. Kung ano man ang pinag-usapan nyo, kayo nag-usap. Basta ilalabas ko ang produkto ayon sa tamang paraan. Pagbabayad ng tax, ayusin ang tax, ayusin ang babayaran. Okay? Bakit nyo po kakilala ang kolektor ng custom? When he was in the military, he is my Bible study. He is my Bible study. Alam mo, pagdating ko sa office niya, sabi niya, Pastor, may negosyo pala kayo, Pastor. O, attorney, si Pastor, tulungan. Sabi ko dun sa attorney, ano bang kaso ng produktong yan? May illegal ba sa loob niyan? Wala po, Pastor. Dinitili po para lumaki ang dimurahe. Para ma-demoralize ka na. Have you understand my communication? Kasi we want to be a missionary. We are made for mission. No need for you to become like pastor like us. No need for you to become like other pastor. You can be a missionary because we are made for mission. Ang kailangan mo lang is ito. Ito lang. Ito ang sabi niya. Tingnan niyo. Look at this passage. In the book of Acts chapter 20 verse 24. Okay po? Itanong ko lang po, ilang minuto ba ako magsalita? Ang text kasi sa akin, 30 minutes and 3 hours. Tama po ba po? Malinaw po ba to? Po. So, basta 30 minutes lang. Ano po? Hindi lalampas sa isang oras. Okay? So, ganunin mo ako, ha? Kasi magugutom tayo rito. Okay po? Okay. Look at this passage. Tingnan niyo po, ha? Okay. Dito ko muna i-end ang aking mensahe kasi I want to prepare your heart. Ano po? Okay. Sa introduction lang tayo. Pero mahaba po itong aking PowerPoint. Pero gusto kong i-prepare na. Pag alis mo mamaya, Lord, I thank you for the message. Lord, I pray that, Lord, I am one of the person that you called and made for mission. Lord, theologically, Lord, I know that you called me to be a missionary. Diba? All of us are not called to be a pastor. Not all people are called to be a pastor. But all of us are called to be a missionary sharing the gospel, not to be a pastor. Okay po? We are called all to be a Christian. But not all of us are called to be a pastor. Pero tayo ay tinawag na manalangin, manalangin at manalangin. Okay? So let's look at the passage. Okay? I want you to read the passage. Okay? Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ready go? I consider my life worth nothing to me. If I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Napakaganda. It was Apostle Paul who wrote this wonderful passage. Ano po ang ibig niyang sabihin? What does it mean? What is in the mind of Apostle Paul when he wrote this passage? Okay, by the way, the background of the text, this is his third missionary journey. When Apostle Paul began to plant a church, siya po ay umikot at patuloy na nagbahagi ng mabuting balita, planting a church from one place to another. Okay po? Pero dumating ang punto na bumalik siya sa kanyang mga churches na itinayo. He go back, and you know what is the context when he go back? The context of this passage is that in his third missionary journey, Apostle Paul is facing persecution and problems during the time. Pero alam niya that he was called and made for mission. Anything that happening, that waiting for him when he go back for the third missionary journey, hindi siya natinag. Kasi alam niya. That's what I am now teaching all over the places, wherever I go. Na kapag itong Hamas ay dumating sa bansa natin, if our theology are shallow, baka magtakbuhan tayo. But if you are very deep in your theology, you begin to understand what is happening in Israel.
That what happened in Israel today is just an introduction of what is prophesied in the New Testament, in the Old Testament, especially in the book of Revelation. Mananalo po ang Israel dyan according to the Bible. Pero still, they will never accept Christ as Lord and Savior. Kaya nga mali tayo mga pastor, naka-video ba ako? Ang dami kong nababasa sa Facebook. You are not alone. Please pray for peace in Israel. Ang tamang panalangin sa Israel, Lord, in the midst of this war, they will come to know Christ as Lord and Savior. Because even today, they do not believe. Kasi ang Israel po, ang background nila, they are full of anger and revenge. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, doon sa prayer, di ba? Bahagi ng panalangin, Father, forgive us as we forgive those people who sins against us. Bakit? Kaya nga puno sila ng galit eh. Pag may pinatay kang isang Israel, 10 ang kapalit niyan. They don't care who will die along the way. But you know, that's right. The Palestine is the enemy of God. He wanted to kill all the Palestine during the time. But when Christ came and died, He died for all people. The Palestine need Christ to be also their Savior. And our prayer is that the Israel and Palestine will come to know Christ, even the Hamas, as the Lord and Savior in the midst of this battle, in the midst of this war. Alam niyo kailan luluhod ang Israel sa Diyos? Pag dumating na yung Armageddon. Yung Armageddon, according to the prophecy, magkakaisa ang Arab. Yung unification ng Arab at tinatawag nila, not yet. Israel still will win. Whether you will pray for them or not. Are you with me? Because that is prophesied in the Bible. So ito ang mangyari sa kanila. Pag dumating yung Armageddon, kailan darating yon? Sana hindi ko na madatngan yon. Tama po? Dahil mauna nawa ang rapture. Okay ba? Mauna nawa ang rapture. Para hindi ako makasama sa 7 taong paghihirap. Ang problema, ang dami nating mga pastor na nagsimula na daw ang kahirapan. Eh, bakit nagsisimula? Naka-aircon tayo. Tama po. Di ba? May pagkain ba mamaya, pastor? Pagkatapos na, tignan mo niya. Eh, ayon sa tribulation, hindi ka makakabili pag wala kang tatak ng 666. Di po ba? Hindi ka makapasok sa grocery sa trabaho. You will run from one place to another just to avoid Satan's scheme. Diba? Pero hindi, sana mauna nga po ang rapture. Yun ang panalangin ko, na bigla na lang mawawala ikaw, ako, o sino pa man sa atin. So yun po, bago dumating ang Armageddon, na mag-unite ang Arab country, sasama ang China, sasama ang Russia, sasama ang ibang bansa sa West. Opo, sasama sila at gigibain nila ang Israel at pag nagkaisa na ito, luluhod ang Israel sa Diyos at pakikinggan siya. Today, the Israel will win for this battle. I tell you. Because that's what the Bible says. Okay po? But our prayer is that sana some of the people in Israel will come to know Christ as the Lord and Savior. Still today, even until today, they do not believe that Jesus is the Messiah. They do not believe. Kaya nga, ang laki ng ating papel. Kaya nga dumating sa atin, sa mga hintil, ang gospel. Yan ang purpose. Di ba? Kaya sabi ni Paul, ano sabi niya? I consider my life worth nothing to me if I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. And what is that? The task of testifying the gospel of the grace. Ito dapat tayo. Kumbinsido tayo na kahit gaano kabait ang anak natin, kahit gaano kabait ang kapamilya natin, kahit gaano kabait yung kapitbahay natin at katrabaho natin, if this person ay hindi pa tumanggap kay Kristo, this person is not yet believer and he will never be saved. Dapat kumbinsido tayo, gaano man siya kabait. Gaano man siya kabait. At dapat consider natin na kapag yung anak mo, asawa mo, na hindi pa naglilingkod, hindi pa nagsisimba, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nananalangin, pero ang bait, dapat nalalaman mo, my son,
My daughter is not yet believer. She and he needs salvation. Tama po ba, mga kapatid? Hindi yung, alam mo yung anak ko, kahit hindi nagsisimba, mas mabait pa sa aming nagsisimba. Ayun. Kaya hindi mo na tinatawag. Tama po? That's our problem. Dapat we are convinced theologically. Actually, General Azurin accepted Christ as Lord and Savior. But I believe he's not yet believer. Why? Because he's still worshiping God in Catholic Church. Are you with me? Hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko at dayain ang Diyos. Tama po? Hindi. Christian na si General Azurin. Para lamang matuwa yung mga pastor. No. I don't care. I don't care if you believe me or not. Basta ang alam ko, tumanggap siya kay Kristo, tinuruan ko na siya sa aming 4 na taong Bible study, pinag-aralan na namin ang salvation, pinag-aralan namin ang prayer for the dead, at nakumbinsi ko siya, baka hindi pa siya kasama o hindi siya kasama sa pinili na maligtas. Or baka pinili siyang maligtas, pero hinaharden pa ang puso niya ng ating Panginoon. But he is very much open. We meet Bishop Pantoja. I bring him to meet different pastors because I want him to understand that this is the real gospel. That this is the real believer. Amin po ba, mga kapatid? Look at this. Okay? Sabi niya, this full passion. Look at this. This full passions for the way he view his life. Ganyan sa tumingin sa sarili niya. Hindi sa ibang tao. Pag tinignan yung ibang tao, sabi niya, hindi pa believer to. Ito dapat ang nararamdaman nila. Katulad ng nararamdaman ko. Ano tong nararamdaman ko? Sabi niya, if my life is not of any value, it's not precious to me, I got one thing I am focused on, and that's the ministry I've received from the Lord Jesus Christ, testifying to the gospel of His grace. Tignan mo kung gaano kahalaga. Kung hindi mahalaga ang buhay na ito, kung hindi ko pinapahalaga ng buhay na ito, at kung pinapahalagahan ko ito, anong ginagawa ko? How do I connect the gospel? Pag pinapahalagahan ko ang position ko, one of the manager of one of the pag-ibig fund, he is a pastor. Alam mo, gusto ko na siyang hambalusin ng puwite. Nag-preach ako ng gospel before office hour. Andyan yung mga tauhan niya. Siyempre, alam ko, tuwang-tuwa siya dahil pastor siya, pastor ako. Di po ba? I go for volunteer. Preaching the gospel for 5 minutes. 5 minutes. Gaano ba kahabang 5 minutes? Alam mo, tinext ako. Huwag na daw akong mag-share ng gospel doon, baka isumbong siya sa ARTA. Alam mo yung sabi ng ARTA? Anti-red tape. Sabi ko, may corruption ba kami ginagawa dito? Why you afraid you are a manager? Nothing to hide, nothing to prove. Amen po? Ako, gaan pananaw ko, I don't have anything to say. Kay General Azurin, I have nothing to prove. I have nothing to hide. Mayroong isang event, yung isang event na ino-organize. Ang expected namin, 1,000 to 3,000 people will come. Yung tarpaulin, walang mukha ko. Parang hindi rin kayo natutuwa. Hindi sila natutuwa eh. Bakit daw wala yung mukha ko doon? Ang tawag sa akin sa kasimbayan, convener. Sabi ko, bakit hindi kayo natutuwa? Ano kung walang mukha ko? Ano if I am not one of the speaker? Alam ng Diyos kung sinong gumagawa sa baba. That's all. Sabi niya, ba't wala ka doon? Naka-Facebook na. Mamaya, i-post ko na, Pastor. Baka isa ka rin ang magagalit na wala doon ang mukha ko. Sabi ko, that's meaningless. Diba? Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ng mga apostle? I cannot remember the name. You must be increased and I must be decreased.
Di ba? Ikaw dapat, o Diyos, ang maiangat at ako ay hindi. Look at Paul. Binabalyo mo ba ang trabaho mo? Kung binabalyo mo yan, binabalyo mo ba ang buhay mo? Gamitin mo ang Diyos. Kung binabalyo ka ng mga tao sa paligid mo, gamitin mo ang paranayon para ang gospel may preach. Di ba? Binabalyo mo ba ang trabaho at ang buhay mo? Diyan mo padaanin ang gospel. Never I compromise. Never I compromise the gospel of the Lord. I always tell the people, I am a pastor. In local government, wala nang gusto makipag-usap sa akin. Alam mo kung bakit? Si pastor na naman pala may project niyan, wala naman tayong kita. Sabi ko, kapatid, sabi ko, Sir Engineer, nagbibigay po ang kumpanya, ang tawag namin pasasalamat. Pero pag itinuro mo ang tamang paraan na makuha namin ang permit, ayaw ko po na sabihin nyo sa amin, kami nang bahala. Ituro mo sa amin ang gagawin, kami ang gagawa. Kung anong ibibigay ng kumpanya, mag-usap kayo. Lagay yan kung mali, ay mali na, tinitignan mong tama. Can I give you an example? Example, itong lugar na ito. Kailangan ito ng tax clearance. Ito. Pupunta rito yung taga City Hall, if this is not a church. Sabi niya, brother, Mr. Sopor and Support. Sabi niya, alam mo ba ito ay 1,000 square meter. So, gawang kita ng tax deck. Ganito ang gawin natin. 500 na lang i-declare natin. Ganun po. So, ang gobyerno maniningil ng 500. Ito nga na malungkot. After 10 years, because according to the CITOS, you will be charged after 10 years. Isusumbong niya sa katrabaho niya na wala sa tamang tax dicto. Ang penalty mo, 500%. Kaya, dinili lang ang bayad, napatungan ka pa. How did I know that? Before I enter to a city of the government, I study the CITOS. Anong CITOS? Ang tawag dito ay city tax. Kausapin niyo ko kung saan niyo gusto magnegosyo. Ipapaliwanag ko. Pero bigyan ko na kayo. Kung manufacturing ang gawin mo, sa Caloocan ka magtayo. Manufacturing. Sapagkat ang tax sa manufacturing of your total sales is 0.29% of 1%. Okay? Pag ikaw naman ay contractor, huwag kang pumunta ng Caloocan. Kasi 1.25%, 1.50% of 1%. Are you with me? Mamaya na kayo magtanong, baka humaba pa tayo eh. Okay po? What I would like to communicate is this. Binabalyo mo ba ang trabaho mo? Binabalyo mo ba ang buhay mo? Gamitin mo yan. Look at the Apostle Paul. If I'm not, if my life is not of any value, it's not precious to me, I got one thing I'm focused on. That is the ministry I've received from the Lord Jesus Christ. Diba? Hindi pwede yung wala nang kwenta tong buhay na ito, kaya ipagamit ko. Hindi pwede. Dapat ang buhay na ito ay may kwenta sa Panginoon. Kaya ipapagamit ko to. At kung wala na itong kwenta, di ba, paano ako paniniwalaan? Pero the way I look at this, kung binabalyo ko ito only for the gospel, aayusin ko to, mag-aayos ako, pupurma ako, because I want to reach out these people. Hindi ako pupurma. Kaya sabi ko sa wife ko, kahit ang ganda-ganda mo naman, baka naman pwede magpaganda ka pa para sa akin. Tama po? So, pwede bang mag-make up ka na nandito sa bahay? Bakit pag lumalabas lang? Diba? Napansin nyo? Sabi, ang init tart. Ay, ba't hindi ka nainitan sa labas? Diba? Are you with me? Kaya ito yung bagay. Iba lang si Pablo. Iba lang si Pablo. Anong sinabi niya? I would like to end from here. Pastor, introduction lang po ha. Okay. According to John MacArthur, this is how
Apostle Paul would like to see sa kanyang audience what is in the mind of the Apostle Paul when he begin to continue to journey his missionary work. See, in third time, ito po, he saw the ministry for being what it was. Nakita niya ministry from the very beginning up to the end. The missionary journey, after the third missionary journey, a ministry toward God. He always look at it, Pastor, that everything is for God. Not for himself, not for anyone else. Number 2, toward save. Wala siyang laman ng puso, kundi maligtas ang kanyang kababayan, and even the Gentiles. Toward lost, an obligation toward himself. Ganun niya. Di ba? Isang malaking kasalanan na hindi ko mabahaginan ng salita ng Diyos ang gumagawa ng pelikula sa loob ng building niya. Di ba? Kanina, hindi ko talaga makuha ang isipin. Sinabi ko, church ba ang pinupuntahan ko? Kasi sinilip ko may pulis. Sabi ko, kaya umikot ako, naka-waste ako eh. Sabi ko, nakarating na daw ako, sabi nung waste, ano? Sabi ko, nakarating na ako, pero bakit? Wala akong makita ang church. O building man lang. So, balik ako uli. Oo. Ay talagang kumatok na ako. Kung sabi ko, basta may nakasabay ako na, oo. So, ito pala. Di ba? Ganyan tumingin si Paul. According to John MacArthur. Sabi niya, and you know, you don't need any more than that. I know in my heart that if I ever got into the position that Paul is in, sabi ni John MacArthur, in Acts 20, and ever really and honestly and totally felt this 4 dimension, the way he feels them, that the world would not be able to handle the impact of my own life. Ganun siya tumingin. Look at that. Tingnan niyo po. And that is how John MacArthur looked at the context of the passage in the mind of the apostle. What is the mind of Apostle Paul? When John MacArthur looked at that, this is a ministry toward God. This is a ministry toward save. And this is the ministry toward lost. And that is my personal obligation. And here is the challenge. John MacArthur said, and that's true of yours as well. Because these 4 things, as simple as they are the heart of the success of the man. My brothers and sisters in the Lord, gusto kong tingnan natin, balikan natin ang context. The 20th chapter of Acts is the expressive of the great love for Paul to the church. Ganito po ito. I would like to inform you. Ang book of Acts chapter 20 is the expression of the true and total love of Apostle Paul to the church. Ganito ang background niya. Itinayo niyang simbahan, inabilin niya sa kanyang mga disciples, binalikan niya after many years. Are you with me? Alam mo, nalulungkot po ako na marami akong kaibigan na lumipat sa mga churches na pwede ka nang matulog maghapon. Tama po? Na dati silang naglilingkod sa Diyos, nung lumipat sila, nakaupo na lang maghapon. They do not understand to become a members, a believers, and a missionary of the gospel. You know where I came from? I came from Alliance denomination. I attended Bread of Life. Nung kasagsagan ng pag-angat ng Bread of Life, I was second year college in the seminary. Please forgive me, Pastor. Hindi po ako maninira, no? Pero enjoy ako sa worship at kantahan. I feel the presence of the Holy Spirit and God in my life. Pero nung nakarinig ako ng mga iba-ibang lingwahe at wika, sabi ko, at nire-rebuke yung katabi ko na may sa demonyo yata, baka pati ako may demonyo na rin. Sabi ko,
nagtayuan na yung balahibo ko. Sabi ko, mali yata itong nangyayari sa akin. Then after a few years, I attended CCF when they are still in uh, Square, uh, St. Francis Square. I in love with the ministry, but there is a real calling in God in my heart to plant a church. And now I'm pastoring a church. Marami din nagsabi, CCF ka ba? Sabi ko, hindi. Because I have seen some of a friend, former members of the Church of Alliance Church, where I became a pastor. Pag hindi ka daw nag-CCF, hindi ka yayaman. At mula daw na nag-CCF sila, lumago sila kay God. Pero nililiit-liit na ako. Yun ba yung malago? Dati nila akong tinatawag na pastor brother na lang. Parang ano yata, parang lumago nga yata. Are you with me? When I now being connected with a high class of people, then I started to connect with me. Ito pala yung mga lumalago. Ano? Pag wala kang sinabi, hindi ka papansinin. Pag may sinasabi ka na, papansinin ka. But Apostle Paul, what is the cry? What is the passion? Diba? Anong sabi ni Paul? Sa maharlika at hindi maharlika, I am called. Anong sabi niya kay Agrippa? Di yata gusto mo kong maging Kristiyano. Di ba? Anong sagot ni Paul? Kung ngayon ka maging Kristiyano. Di ba? Ganun dapat. The passion. Hindi yung maarta ako, pastor. Sa isip ko, may kinukurap ka ba rito? Wala naman na. Kaya ikinukwento ko lagi yan, pastor. Yan ang panghambalos ko sa mga manager ng kumpanya at matataas na posisyon. You don't have anything. Naabot mo na eh. Naabot mo na yung pinakamataas na posisyon. And nothing to hide, nothing to prove. You just tell people that you're believers of Christ. You know, one manager of a company, tuwing maupo siya, government agency ito, tuwing maupo siya, pag upo niya, sabi niya, ikot siya sa lahat ng department. I am a born-again Christian. I want to share the gospel to you. Lahat ng inikutan niya, pinagtatawanan siya. Sabi ko, ma'am, alam niyo po ba? O, pastor, bakit ako magagalit? Isinir ko ng gospel sa kanila. Tuwing flag racing, nagsishare din ako ng gospel. Pastor, sinumbong nga ako eh. Sa pinakamatas na management. Anong ginawa mo? Ay, di lang explain lang. Pinadalhan ako. You have to stop. No, I will not stop. I will explain. So, alam mo kung ano na, challenge niya. Did I corrupt this government agency? Did I use the money of this office for preaching the gospel? I just come to every department and sharing the gospel, tell them that I'm a born-again Christian, I tell them that Christ died for them. And we are all sinners. Amen po ba? Kaya nga hindi ako nahiyang ipakilalang pastor ako. Rather than tawagin akong, of course, pag ipinapakilala pastor o consultant, consultant, tama ba, pastor? Oh, for what? To impress them? Diba? Siyempre, pastor, ano pong ano nyo? Kasi itong kausap nyo, okay, sige. I am formerly manager of one of the big company in Caloocan. Okay. Diba? So kapag ang kausap ko na po ay sa workplace, yun na po ginagamit ko na. Sabi ko, nasubukan ko pong maging tauhan at kung paano pagalitan ni boss. At nung ako'y naging boss, alam ko na rin po paano magalit. Tama, di ba? At paano magalit-galitan. Di ba? So, at kaya magkaintindihan tayo. Naintindihan kita, naintindihan mo. That is the very point. Ano pang idadagdag natin before we end? Okay. We've seen this again and again, all through 28th chapter of the book of Acts. We usually think of Paul's love chapter as a 1 Corinthians 13. You know, their expression all above love. You might say that 1 Corinthians 13 is the love chapter in the doctrine or in the book of the Bible.
But the book of Acts, sabay-sabay nating basahin. Shall we read together? Ready, go. The book of Acts are in 20 is Paul's love in action. Why? Because certainly here they express his love for the Lord and his love for the church by sacrificing himself and his dedication to the ministry of our God. Mga kapatid, look at look at our church today. Are you not being challenged? Di ba? Is your wife, husband are here? Your children? O mas mabait pa sila sa inyo? Kaya born again na sila. Okay ba yan? Unless your son and daughter worshiping God, reading the Word, coming to Him in prayer. At kahit gaano siya kabait, at kung gaano siya kabigay ng mga sahod niya sa iyo, he is not yet born again Christian. Dapat kumbinsihin natin ang sarili natin. Why? Because we are made for mission. We need to influence them, whether in the workplace, in the home, or in our community. Isa lang ang gusto ko i-communicate sa inyo ngayong umaga. Dapat paniwalaan ko na hindi pa siya believer. Dahil pag believer na siya, I don't have any obligation. Obligasyon yan ni pastor at leader ng church na i-mentor na siya. Tama po ba? Pero ikaw, gospel. Umpisahan natin sa ating tahanan. Let's start. Alam mo, kahapon in the seminar, ang totoong mentoring started with hope. Kaya nga sabi ko doon sa anak ko, anak, gusto ko sana bago ka bumalik sa Amerika, isa kang matatag na mananampalataya. Pero ang prayer ko, anak, pastor, ang papa, sana ang ending mo magpastor ka. Yung anak ko, napunta lang ng Amerika, nagpapaalam na sa amin, pa, balik na ako. Bakit? Taga saan ka ba? Taga rito ka naman ah. Diba? When God allow us to be United States, hindi ako talaga tinawag. Hindi ako tinawag. Dito talaga ako tinawag. Kaya, sinuko ko ang passion ko na tumira sa Amerika. I surrender it to God, and when I surrender it, the Lord begins to give me wonderful ministry. Ito na ngayon. One day, I will meet the President of the Philippines together with other bishops because our motive is to bring the gospel. Kahapon, minute ni General Azurin ang mga pastor na malalaki, and the coming days, I invited pastor to meet hundreds of businessmen, a Christian, because General Azurin would like to present ano ang hinaing ng negosyante na iniiyak nila na hindi alam ng Pangulo. Nasaan si pastor? Gospel. Tama po? Gospel. Kaya nga sabi ko sa mga negosyante, ayaw ko na kumikita ako dyan. Ako ay pastor. Ang dami kong tinulungan ni repair. Mayroon daw akong commission. Sabi ko, pag hindi mo ko tigilan sa commission, hambalusin talaga kita. Ayaw kong isipin at malaman na mga negosyanteng ito na nininegosyo ko ang negosyo nila. Are you with me? Ayaw na ayaw. Kasi I know I am called to be a pastor. I know how to teach how to become a businessman. What kind of business na yun. But never. Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, sa mga workers natin, sabi ko, simple lang ang financial management. Before I end simple lang. Isulat mo, 3 lang tayo. Isulat nyo lang. 3 kulum lang, pastor. Isulat mo ang gastusing hindi pwedeng baguhin. Isulat mo ang gastusing pwedeng baguhin. Isulat mo ang gastusing pwedeng magpaliban. Pag nagawa mo ito, magaling ka na sa pananalapi ng Diyos. Are you with me? Ano yung gastusing hindi pwedeng baguhin? Rental ng bahay. Kuryente, gasol, tubig. Hindi pwedeng baguhin yan. Gusto mong baguhin yan, tumira ka sa biyanan mo nang lagi kang paringgan. Tama po? Tama rin ba? Nung tinaas mo yung paa mo, yung asawa mo nakataas ang paa sa sopa ko. Tama rin po ba? Diba? Hindi pwedeng baguhin. Now, simple lang mga anak.
Kung ang rental mo ay 4,000 at ang sahod mo ay kinsinas katapusan, itabi mo na kagad ang 2,000 sa kinsinas. Tama po? Or kausapin mo na ang iyong inupahan. Tanggapin mo na pa yung 2,000, baka magamit ko pa. Tama di ba? Apo. Pagdating ng 30, 2,000 uli. Di ba? Pero hindi ganyan ang ugali ng tao. Ang ugali ng tao, lalo ng Pilipino, ay sa katapusan na lang. Tama di po ba? O, kaya ang ending mo 5-6. Are you with me? Simple lang. Kung gagawin mo yan, panalo na ang Panginoon. Hindi yung, ah, if God is touching your heart, give your offering and tithe to God anything that is in your pocket today. Alam mo, sabi ko sa mga members sa church, ayusin yung pananalapi nyo para mag-gauge ninyo kung kayo magbigay ng 5%, 10%, 15%, or 20% because you love the Lord. Amin po. Kaya ka nagkakaganyan, hindi ka na kasi nagbibigay. Kaya ka nagkakaganyan, hindi ka na kasi nagsisimba. Tingnan mo yung kapitbahay yung hindi nagsisimba, mas makinis pa sa'yo. Tama, di ba? Mas maayos pa siya sa'yo. We go to church because we love the Lord. I give because I love His ministry. Are you with me? That's Paul. Ano sabi niya? Love in action. Love in action. Pastor, pwede bang imbitahan mo ko uli? Pero not next Sunday, ha? Po. This is my first time na umalis sa church. Okay po? This is my first time na umalis sa aming church kasi one of my teaching and one of the teaching in pastoral theology is do not give the pulpit to other pastor. Kaya mali ka ngayon, pastor, sa ating pastoral theology. Ibinigay mo sa akin ang pulpit mo. Okay po? What I'm saying is this. This is wonderful. Kailangan tayong lumago sa teolohiya para pag dumating ang mga sitwasyon ng buhay, kaya nating harapin. Like Paul. Alam mo si Paul, hindi na dapat siya bumalik. Bakit? Ang kanyang hinarap, persecution and problem. But you know what he did? Nung bumalik po siya, he bring money for the need of Jerusalem church. Di ba? Bumalik siya, dala-dala niyang pera. May pera na siya eh. Why? Because he go from one place to another. There's a lot of supporter, but he come back. He look at the needs of his people. Diba? Bumalik siya, sinulatan niya. Kaya nga may mga sulat eh. Kaya may mga sulat sa Ephesus, sa Thessalonian, kasi narinig niya. Kaya yung iniisip niyong marites, matagal na yan kay Paul. Minarites na siya, but he was responded according to the written work of the Holy Spirit in his heart and mind to write down, writing the church. Meron pa nga siyang sinulat, ibigay nyo na nga kay Satanas ang katawan niyan nang maligtas ang kaluluwa. Di ba? Eh, Paul, siguro nakukulitan na si Paul eh. Sabi niya, wala na ako narinig kundi si nanggugulo talaga sa church yun, wala talaga sa ayos yun. Di ba? Talagang wala sa ayos ang taong yan. Bigay nyo na kay Satanas. Di ba ba? He is very much concerned to the church where he came from. He is very much concerned to the church he founded. He is very much concerned to his church. He is very much concerned to his family. And that is what is looking for us today. Ayusin ko ang aking pananalapi, mag-budget ako para makapagbigay ako ng mas malaki para sa Lord. At hindi ko gagawing magic ang aking pagkakalob sa Kanya. Inayos ko ito. Kaya nga, in-encourage ko kayo, kung hindi nyo pa nagawa yung simpleng pamamahala ng pananalapi, na kasama at hindi kasama ang Panginoon, huwag muna kayong manood kay Chinkitan. Okay? Huwag nyo muna siyang panuorin. Dahil si Chinkitan ay pinapanood ng negosyante. Okay po? Sila dapat ang manood. Pero kung hindi mo pa nasimulan, do not watch Chinkitan. Magugulo ang buhay mo dahil negosyo ang ituturo niya. How can you put up a business if the money that God given to you, a minimum salary, ay hindi mo pa mamanas? Ang turo ko ngayon, stop saying mahirap. Diba? Pag sinabi ka, Brad, ang yaman mo na, praise God, hallelujah. Diba? Amen. Talagang mabuti ang Lord. Diba? Hindi yung, well, bakit hindi mo sabihin, mula nung nagkatrabaho ako, bilis ni God. May makain na kami, nakakabayad sa utang, may naitatabi. At sabi nung kumari mo,
katrabaho mo, pahiram naman pala. Ay, walang budget sa pampahiram. Are you with me? Wala nga, wala. Kaya wala na talaga. Diba? Wala talaga. Ako, I'm very happy na tawagin akong mayaman. Diba? Pag nakausap ko na, mukha lang palang mayaman. Dapat, mukha lang. Diba? Speak, not positive thinking, but honoring God, praising God for the work and business that God entrusted you. Tama ba, Pastor? Salamat po. Ako, pasalamat ako kay God. 4 ang sasakyan. 4. Kahit isa wala ako. Di ba? Hindi ba nakakatuwa? Pag nasira yung CRV, nakikita ko ang bill sa gawaan, 15,000, 20,000. Ay kung nasa pangalan ko yan, tama po, matagal nang nasa magbubuti yan. Are you with me? Because I am not called to be a businessman. Diba? Maybe pastor ako. Pray for him. Support him. Bless him. Diba? Amen po. Ganun dapat. Kaya sabi ko dun sa mga kapatid sa church, kapatiran na nagninegosyo, I want to see that God bless you in your business. Kain sabay ng paglalakad mo sa kapurihan ng Diyos sa kanyang mga theological teaching. Okay po, mga kapatid, hindi ko na kayo patanggapin kay Kristo kasi alam ko tumanggap na kayo. Okay po ba? Ha? Let's all stand. I would like to pray for you. Okay po, tumayo po tayo. Nais ko pong ipag-pray ang salita ng Diyos sa ating mga puso. So we bow down before God at sabihin natin sa Lord, can I ask a few seconds of prayer? Lord, thank you for Apostle Paul. Sabihin niyo po sa kanya, Lord God, thank you for Apostle Paul. Lord, yung love niya sa church, yung kanyang passion sa church, hindi po matawaran, Panginoon. Hindi po matawaran. Lord, because there are 4 ways, Lord, na binigay mo kay Apostle Paul. Toward God, ministry toward God, ministry toward the church, and toward the lost, and towards himself. Sabihin natin, Lord, bigyan niyo ako ng motibasyon, husay at galing sa pamamagitan ng inyong salita. Na lahat ng ito'y para sa iyo. I'm here in my church because I love you as I love my church. I love the church because I love you so much. I love people who are not yet believer, even the members of my family. And for myself, Lord, I am called for your service. Panginoon, samahan niyo po kami. Salamat kay Pastor Corpus, inviting me to be here this morning. Thank you for these men and women. Thank you for these brothers and sisters. Thank you for my co-pastor and co-workers. Lord, give us like what in the heart of Apostle Paul. Towards you, toward the church, toward the lost, and for himself. Panginoon, samahan niyo kami na maging matatag at mahusay kami sa aming doktrina ng pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus, ang aming panalangin. Amen at Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. To God be the glory.